Nandito po tayo lahat dahil marami tayong pagpapasalamat sa Diyos. Amen? At tayo magbibigay sa Diyos ngayong araw na ito. Amen? Come on, sige po tayo po ay sumayaw, tayo umawit sa presensya ng Panginoon ngayong umaga na ito. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Thank you for this wonderful morning. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong
Diyos ay maaasahan. Amen po ba mga kapatid? Lord, maraming salamat dahil patuloy ka naming nararanasan, Panginoon. Hindi lang ngayong araw na ito, Panginoon, kundi Lord, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, meron kaming Diyos, meron kaming Ama, meron kaming kaibigan, Lord, na masasandalan, Panginoon. Lord, you are our shield. Lord, you are our shelter, Panginoon. You are our protector, Panginoon. And Lord, we will bless your name, Panginoon, forever. We will trust in you, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na lagi kang nandyan para sa iyong mga anak. Hallelujah. One church, let's continue to worship God. All of our hearts, all of our souls.
ng grace mo, Panginoon. Kahit alam mo, Lord, na kami ay patuloy na nagkakaroon ng kasalanan sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin na bago mo pa gawin yung mundo, Panginoon, kami ay pinili mo na. Panginoon, Lord, nawa, Panginoon, ikaw ay mabless namin sa pag-aawitan namin ngayon, Lord. Lord, we will love you, we will serve you, and we will praise you, Lord, from the inside out. We love you, Lord. Sometimes I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, still caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Purpose remains, the art of losing myself and bringing you grace everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Oh, my heart and my soul, purpose remains, the art of losing myself in bringing you grace everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Oh, my heart and my soul, never
Sa Lord. Sige po, yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga ho sa inyo. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, sa oras na to. Lord, you search our hearts, O God. You search our motives, O God, kung bakit kami nandito sa lugar na ito. Lord, we would really want, O God, to thank you, O God, for allowing us, O God, to give our praises, O God. Lord, we are so grateful, Panginoon Diyos, na pinagsama-sama niyo kami, Panginoon Diyos, sa lugar na ito, upang patuloy kami, O Diyos, na magpuri at magpasalamat sa inyo. Lord, thank you because you are our deliverer. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat pinagtagumpay niyo kami, O Diyos, sa isang buong linggo. At lahat kami, Panginoon Diyos, wala kaming ibang inaasahan kung hindi ikaw lamang. Lord, thank you. Thank you, O God, sa buhay ng bawat isa, sa aming pamilya, Panginoon Diyos. And right now, O God, I pray and declare, O God, to open, O God, the heart, O God, of each and every one of us. Lord, open our spiritual ears, O God. You open, O God, our spiritual eyes, and most especially, O God, our hearts. Lord, maraming pong salamat. Ikaw po, Panginoon, ang maitataas sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa. Your name will be lifted high, O God. Your name will be glorified. Lord, maraming pong salamat. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, makakaupo muna po ang bawat isa sapagkat ngayong araw na to ay, ano na bang buwan po ngayon? Okay, ngayon ay April na. Ayan, pwede mo ba yung malakas na palakpak naman na ibigay natin sa ating Panginoon Diyos? At pakisabi po sa katabi ninyo, God bless you. Ayan, praise God, sapagkat maaga pa lang alam natin na tayo ay pinagpala ng Panginoon Diyos. So, ito po ang ating buwan ng Abril ay bagong-bago sapagkat aside that we have to introduce ano po ay topic, it's about shining light. Okay. Pero ngayon, meron kasi tayong visiting pastor. Ayan. So, ipapakilala ko po ang maghahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Siya po ay hindi na bago because he is one of the pioneers of our church from Constellation Christian Fellowship, turned to Holy Deliverance Christian Church, and now Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Galing pa po ito sa Bulacan. Ano po, at I still remember then that this pastor po ay kasama na po ng ating pong bahay-sambahan since 1981. So imagine nyo ho kung gaano na ho siya kabata. Ayan, so since 1981, siya din ho ang ginamit ng Panginoong Jesus para makakilala po si Mrs. Avendaño. At yun po ibinigay ng Lord sa kanya, sa kanyang puso, na magkaroon po ng isang gawain. Ito pong dati pong pangalan ay Christ Constellation Christian Fellowship, na naging Holy Deliverance Christian Church, na ngayon po ay Holy Deliverance Christ Great Commission Church. Ayan, glory to God. Batang-bata, okay po. At purihin po natin ang Panginoon Diyos. Our visiting pastor, Pastor Manuel Noli Letimco. Ayan, palakpakan naman po natin ng Lord sa buhay ni Pastor Manuel. Batang-bata ho sa unang tingin. Purihin po ang Panginoon sa napakayamang araw na ito. Sandali lang po. Napakayamang araw na ito na kaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi nga nung nabubuhay ang ating mahal na Pastor Greg Perarin, tuwing tatayo po dito sa ating kalagitnaan, laging binabanggit o sinasambitla yung salitang God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Hindi po mawala-wala sa aking balintataw ng aking kaisipan. Yung ganun pong mga salita na binitiwan ng ating Pastor Greg na ngayon po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Sa edad na 87 years old yata o 86. Tama lang po yung sabi ng Bible sa aklat ng mga awit 20 na ang edad ng tao ay aabot ng 70
at kung minsan, at kung lolobin, 80. Amen? Ako po, gusto ko pong lumagpas pa ron. Kung di pa po darating si Lord. Kasi ang expectation ko, sa ngayon, para sa akin, di ko po kayo nice gayahin nyo yung para sa akin. Pero yung pananaw ko, hindi na po magtatagal, darating na Panginoon eh. At di naman po yan, kahit saan po ko pumaroon, ay ganun po yung mga laging pananaw ng maraming pastor sa ngayon. Yung mga pastor talagang very active sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. Hindi po mawala sa kanilang kaisipan, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Amen! Sapagkat ang ating Pastor June, Pastor Gracia, Pastor Dong, ay ginagamit ng Diyos sa dakong ito upang papurihan ng Diyos sa buhay nila at kayo ang bunga ng kanilang pagpapagal sa gawain ito. Amen? Hindi po ako nalalayo sa inyo. Sa kabila na ako po yung nasa malayong probinsya ng Bulacan, pero yung aking damdamin o kaisipan ay laging nakatanaw sa inyong kalagayan. Sapagkat mahal ko ang pamilyang Avendaño kasi tagal po kami nagsama ni Sister Tess bilang magkapatid sa Panginoon. Kami po, Sister Baby Perez pa noon, 3 kami. Si Sister Baby Perez nasa Amerika na eh. Si Sister Tess naman nasa piling na ng Panginoon. Pero ayoko pa pumunta doon eh kasi may plano pa Panginoon sa akin eh. Kaya nga ginagawa ng Diyos sa akin, pinapabata ako. Gusto niyo bang bumata? Totoo po yun. Maraming paraan ng Diyos na ginagawa sa buhay natin para tayo bumata at magamit pa tayo ang Panginoon sa kanyang ministeryo. Hindi na po ako papaligoy-ligoy pa sa sandaling ito sapagkat napaka-importante ng aking dadaling mensahe. Napakaikli, sabi nga ni Pastor June, nung binigay ko Giselle, yung aking tema na ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Brother Darge, I love you, my friend. Hallelujah. Nangingibabaw yung tangkad mo eh. Kaya nakita ka kaagad eh. Hallelujah. Pa mga ganyan mga gwapo at mga lingkod ng Diyos, hindi kat malayo, nahalata mo eh. Praise the Lord. Nami-miss ko po yung mga ating mga kabats dito. Mga kabats. Meron po akong dinaluhang isang gawain na invite po ako doon sa God's Righteousness Christian Family Church sa Bunlo, Bukawi. Malapit lang po sa JIL. Bunlo, JIL. At ako po ginawa ng speaker, ang kanilang gawain ay mga kalalakihan. More than 200 yung mga dumalon, mga kalalakihan. Kalalakihan lang po yun, ha? Wala pa yung mga kababaihan doon. Ang nakakatuwa, yung pangalan ng kanilang fellowship ay Macho Nurin. Men's Fellowship. Macho Nurin. Amen? Kasi mga macho sila eh. Tapos masunurin pa sila sa Panginoon. Kakaiba yun, Brother Dong eh. Kasi yung tinatag mong gawain ng kalalakihan eh, the fisher of men. Mga mamalakayan ng kaluluwa. Di ba? Pero ito, macho nurin. Sino po ba rito sa mga kalalakihan nito ang macho? Macho. Aminin, kung talaga po tayo macho, susuportahan natin yung gawain binuksan ni Pastor Dong sa mga kalalakihan. Kailangan po ng Panginoon ang mga kagaya nating mga macho nurin sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Suportahan natin yung gawain ni Pastor Dong. At ang mga kababaihan, kabataan, I'm so blessed this morning napipil ko yung presence of God sa buhay ninyo, sa mga kabataan na ngayon ay ginagamit dito sa gawain ng Panginoon. Hindi naman po ako dumalayo sa inyo. Andyan lang po ako sa Bulacan. Isang tawag lang ni Pastor June, lilipad ako kasi meron na akong kotse. Ay, anong driver ko? Driver bodyguard. Brother Jonathan, tumayo ka nga, Brad. Yan! Yan! Isang macho yan. Hallelujah. Taga Montalban, ano? At siya po isang pinagkakatiwalaan na aking manugang na pulis. Yung coaching ginagamit niya, Grab. At kanya na po yun. Isang tawag ko lang po yan, lipad ka agad ng Bulacan yan. 3 beses na nga, Brad, ano? Sa Tanay.
Sampalok, di ba? Nung may itinalaga ako mga bata ron. Pangalawa, dito kay Brother Mickey, na ikinasal. Hindi nga lang ako nakarating sa kasal ni Brother Jopper kasi ewan ko ba't di ako nakarating. Pero salamat sa Diyos at ito nga po yung pangatlo na anumang oras tawagin ko si Brother Jonathan ay hindi po siya nag-atubili na ako po'y puntahan sa Bulacan upang ihatid dito sa probinsya ng Rizal. Amen? Masarap po ngayon kalagayan ko, naka-aircon ako. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Brother Jonathan. Napakabait mo. Dati po siyang conductor ng choir at singing group. Nagtatag siya sa kanilang church. Siya po siyang drummer, isang guitarist, lead, bass, lahat hawak niya. At sa ngayon ay nagpipray pa siya kung anong plano ng Panginoon sa kanya. But for the meantime, siya muna po yung aking driver. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sa umagang ito'y nais kong bigyan diin yung kahalagahan ng mensahe ng Panginoon. Miss na miss ko na talaga kayo eh. Alam niyo kung magagawa ko lang, yakapin kayo ng mahigpit para mapatunayan ko sa inyo, in love ako sa Panginoon dahil sa inyo eh. Gagawin ko eh. Kaya lang baka mawala yung bango ng damit ko eh. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo nga sa iyong katabi, God is good. Oh, sabi mo sa iyong katabi naman, all the time, God is good. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Ganun pa rin po ba, Pastor Jun, yung boses ko? Kasi pinag-aralan ko, pababain eh. Pero ba't ganun? Malakas pa rin. Hallelujah. Talagang iba talaga ang Panginoon. Pag dito ako sa Holy Deliverance, lumalakas ang boses ko eh. Ewan ko ba? Hallelujah. Nais ko pong talakayin yung mensahe na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, nandiyan po. Maikli lang po ito. Unless the Lord. At yan ay matatagpuan natin sa Book of Psalms 127 verses 1 to 2. Ang sabi po, buksan natin yung Biblia. Let us open our Bible in the Book of Psalms, chapter 127 verses 1 to 2. Ganito po ang pagkawika sa pagkasalin sa English. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain, or those who build it labor in vain, unless the Lord watches over the city. The watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Shall we pray? Amang Ama, Diyos na mapagpala sa lahat, hayaan niyo po na sumagang ito, ibalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Huwag po ninyong hayaan na masayang ang pagkakataong ito na hindi po namin maipahayag sa aming puso ang labis naming pasasalamat at papuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa mga kapatid na matyagang dumadalo sa gawain ito despite of many kinds of obstacles sa kanilang buhay. But Lord, we thank you so much for your guiding us. Thank you for your protecting each and every one of us. Especially this wonderful morning, O God, this Sunday morning. Alam namin, O Diyos, na pupuniin mo ng pagpapala ang buhay ng iyong mga anak. Ang mga kabataang naririto, ang mga ina, ama, na patuloy pong naglilingkod sa inyo. Lalo na po ang mga pinili nyo upang katawanin ang iyong presensya sa dakong ito, sa buhay ni Pastor Jun, Pastor Gracia, Pastor Dong, at iba pang mga kamanggagawa namin sa iyong ubasan. Ito po ang aming samot dalangin naming Ama. Pinagkakatiwala ko sa inyong bibig na ito na maging daluyan ng pagpapala sa bawat pandinig, puso ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin minsan pang ating Panginoon. Tinitignan ko mabuti yung mga kakilala ko rito, pero mukhang wala na yata. Puro baguhan to ah. Gaganda ninyo, popogi ninyo. Hallelujah. Mga dati rito, papangit eh. Biro lang. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Mapalad ka, dinako ka ng Panginoon sa lugar nito. Amen? Amen. Hallelujah. Sino ba masaya ngayong umaga? Kagaya ko.
Kaya po ako naririto dahil masaya ako eh. Masarap po pala maglingkod sa Diyos kahit marami kang problema, marami kang pagsubok. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. At then, don't worry. Sabi nga, be happy. Amen? Sa lahat ng bagay, dapat mong pasalamatan ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, ang sikreto, magpatuloy ka lang maglingkod sa Diyos. Hindi habang panahon, nandun ka sa rurok ng kahirapan. Darating ang time na iaangat ka ng Panginoon sa rurok ng tagumpay. Amen? Hallelujah! Sabi mo nga sa iyong katabi, God bless you. Sabi rito, maliwanag po, bago natin bigyan din yung pinaka-introduction ng ating talakayin, ay meron pong 3 bagay na ating pagbubulay-bulayan. Sister Giselle, pakikita nga natin yung 3 punto na ating tatalakayin sa umagang ito. Hallelujah! Matagal ko pong pinag-aralan ito eh. Hallelujah! Ang hirap. Pero Panginoon, ano po maminsahe nararapat? Kasi tinalakay ko rin to sa grupo ng mga matsunurin. At napagpala po yung mga kalalakihan doon, napagpala sila. Mga OFW po yun eh, mga galing sa abroad, na grupo nila. Na tunay po na nagulat ako nung mamit ko sila at yung mensahe binigay sa akin ng Panginoon ay kagaya rin po ng mensaheng ito, nais kong i-share sa bawat isa sa atin. May 3 bagay na resulta na makikita sa mga awit 127, versikulo 1 hanggang 2. Una, ano yun, Sister Giselle? Utility. Sa Tagalog po'y kawalang silbi o halaga. Pangalawa, Sister. Pangalawa, insecurity. Ayan. At yung pangatlo po ay inability to rest. Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. At kung may mga tala-sulatan kayo, isulat po ninyo sa inyong mga tala-sulatan. Sapagkat napakahalaga po na tuwing tayo po ay naririto sa bulwagan ng paglulingkod sa ating Panginoon, ay dapat po nating isusulat ang lahat ng mga mensaheng ating pinag-aaralan upang tayo po lalong dumanas ng pagpapala sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang araw na ito tungkol sa ating Panginoon. Kung kaya't nararapat lamang na ang mensahe niya ang makarating sa bawat isa at hindi ang kalungkutan o problema. Amen? Amen? Problema ang ating maiuwi sa araw na ito sa ating mga tahanan. Nararapat na kabutihan ng Diyos ang ating madala at ang kanyang mga pangako ang mamutawi sa atin. It's all about Jesus. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, it is all about Jesus. Amen? Palapakan natin natin, Panginoon. At bibigyan ko lang po ng kaunting background kung bakit ito pong verses na ito ang ating pag-aaralan at pagninilay-nilayan sa umagang ito. Hallelujah. Kaya nga po, sabi nga po, pahapyawan lang kung ano yung mga nangyari. Ako po nung dumating po doon sa pangyayari na anyayahan po ako doon sa mga kalalakihan ng gawain ito, yung Matsunurin Men's Fellowship. Di ko naman po sukat akalaing maimbitahan ako doon ng pastor nila, si Pastor Tanyo. Natutuwa nga po ako dahil yung kanyang anak ay ang daming tinanggap na medalya ng karangalan. Siya po yung nag-top sa, yung po ba, Pastor, yung mga pelikula, katulad ni Director Brillantes, siya po yung nagwagi, lahat gold yung kanyang pinagtagumpayan. Napaka-bait po, 19 anyos lang po itong batang ito, na babae na nag-aaral po sa UP, anak po ni Pastor Tanyo, at ang dami niyang tinanggap na karangalan. Kasi nakagawa siya ng mga pelikula, Pastore. Ang gaganda nung kanyang pinagtagumpayan, pinagwagian sa ibang bansa. At balak nga niya na pag nagbukas siya ng dito, ng pelikula, gawin daw po niya akong bida. Sabi ko, wag na.
O dami ako kukuha ang bida dyan, wag na ako. Pwede siguro kontrabida. Pero alam nyo, totoo po yung sinabi sa akin, pero tinanggihan ko po. Kasi ganun po ako katindi. Masyado mataas yung aking Pero ganun pa man po, babalikan po natin yung ating talakayin. Kaya nga po napakahalaga po na sa pagkakataong ito ay ating pong talakayin yung pong pag-aaral na ito kung saan ay ang Diyos po ang ating itinataas. Amen? At ang pinakamahalaga ay makita natin at magawa yung purpose at kalooban ng Panginoon. At ito ang maibahagi natin sa iba. At tayo po'y sama-samang makapaglingkod sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, kaibigan at kakilala. At alam natin yung pagkakataon na ito ay makapagbibigay sa kanila ng kalakasan o yung mga words of God. Ito po yung beses na ito ang ginamit ng Lord para po sa kanilang lahat doon sa lugar na yon. At hindi ko po maunawaan. Pero hanggang ngayong naririto na po ako, ay ibinigay pa rin sa akin ng Diyos. At mariin pa din po ang confirmation ng Lord sa akin sa mga verses na ito o na ating ibabahagi sa umagang ito. At alam ko na may kadahilanan ito at kalooban ni Lord na ito din ang marinig ng bawat isa. Papasok po tayo sa pinaka-background. Alam niyo po mga kapatid, marami nagsasabi na si Solomon ang author ng Salmo na ito. Alam natin kung sino si Haring Solomon o King Solomon, di ba? Alam natin, he is attributed as the wisest man who ever lived. Amen? Kaya nga, kapag binanggit mo ang pangalan ni Haring Solomon, synonymous ito sa wisdom. O synonymous ito sa wisdom. When God asked him, actually he can have everything he wanted. Pero the things he asked was wisdom. Sabi nga po rito, kaya nga sa Bible, describe po yung, and Solomon, wisdom, excelled the wisdom of all the children of his country and all the wisdom of Egypt, for he was wiser. Sabi nga po rito, hallelujah, than all men. Hallelujah. Kaya ibig sabihin, hearing these verses, we are getting pure wisdom, mga kapatid. It is through the wisdom granted to him by the Lord that he had this realization. Ano pong realization itong itinuturo sa atin? Ito'y malaking katanungan. Ano pong realization itong itinuturo sa atin? Let us start with the first word on the first verse na ginamit ni Solomon. At ito yung salitang unless. Unless. Sabi mo sa inyo katabi, unless. Unless. Ang salita pong ito ay conditional clause. O ibig sabihin, ang salitang ito ay nagbibigay ng isang kondisyon na kung ito ay mangyayari o magagawa. This will yield to possible situation o ito ay magbibigay ng isang sitwasyon at resulta. At dito po, sa Tagalog, ang salitang ito ay maliban. Sabi mo sa inyo katabi, maliban. Yung unless, sa Tagalog, maliban. At para i-summarize natin yan, unless o maliban, nawala ang Diyos sa anumang affairs natin sa buhay, ay may kaakibat itong resulta. May tatlong bagay po tayong results na makikita dito sa 2 verses na ito. At dito na po tayo pumapasok doon sa tatlong puntos na ating tatalakayin para po tayo mamadali. Una, futility. Sa Tagalog po, kawalang silbi o halaga. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who builds it. Sabi nga po sa Tagalog, maliban nga na si Yahweh ang magtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Amen? Vain po ito, o vain po dito ay futility o kawalang silbi. Coming from a man who experienced
every good things in this life, being a king, wise, had all riches and accomplishments. Sabi nga po rito, when he says that everything is meaningless without the Lord, dapat natin itong pakinggan. Ironic na sa isang tao na maranasan na lahat ng meron na may offer ang buhay. Being a king, wise and all, he had all riches and accomplishments. And yet, he says that everything is meaningless without the Lord. Mga kapatid, sabi ko nga po sa nakausap ko at nabahaginan ng mga salita ng Panginoon nung nandun ako sa fellowship ng mga matunurin, men's fellowship. Kagaya nila na nagsisikap at sakripisyo. Ito po yung aking mensahe, no? Kagaya nila na pagsisikap at sakripisyo nila upang mayangat ang buhay nila at higit sa lahat para sa kanilang mga pamilya, ay gayon na lamang to extend na i-deny yung mga sarili nila. Paano? Alam ninyo po, ang mga taong ito ang masasabi nating the most unselfish na mga tao. Nagtitiis sila at nagtatrabaho, hindi para sa kanilang mga sarili. Bagkos ito rin ay para sa mga pamilya nila na ma-support at ma-assist nila financially. Amen? They are amongst the most generous of people. Kung minsan yung mga mahal muna nila sa buhay bago ang sarili nilang mga pangangailangan. Hallelujah. Kahit kanino man, kahit dito sa atin. Halimbawa, bilang mga magulang, primarily goal natin ang makapag-provide sa ating mga pamilya, especially sa mga magulang, yung kanilang mga anak. Di po ba? Aminin. Amen po ba? Kahit gaano pa kabusilak ang kanilang hangarin o kagustuhan na mayangat ang estado ng buhay nila, o kahit, sabi nga po, o kahit magkandakuba na sila upang makamtan ang anumang material comforts, in the end, they will still find themselves empty. At wala yung tinatawag nating satisfaction. Mga kapatid, sa mga tumutulong sa kanilang pamilya, in the end, they may be disappointed. Kuminsan pa nga, nasisira ang mga buhay at nasisisi pa ng mga anak kasi ay wala sila sa piling ng mga ito. In everything that works hard for ends up in worthlessness. Lahat ay guguho. Ang sakit, di po ba, mga kapatid? Kaya yung words na unless is important dito. Na ang ibig sabihin ay mangyayari. Amen? Mangyayari lamang ang bagay na ito kung hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Kung hindi mo kasama ang Diyos. The message is clear. Sinabi ni Solomon na ang bahay o ang ating pamilya o maaaring ang ating iglesyang ito na ating dinadaluhan at sabihin na din natin ang ating mga sarili at anuman ang pasukin natin. Kasi yung words na build diyan means to establish. Establish. O anuman ang ating itatag. Kasama dito ang mga plano, pangarap at hangad at na hinaharap. And without the Lord, it is in vain. O ang lahat ng meron tayo sa mundong ito, kapag wala ang Panginoon, ay guguho lamang, guguho. Without the presence of God. Kaya nga, sabi nga, apart from God, we can do nothing. Ibig sabihin, anumang plano, pangarap at pagpapagal para sa kinabukasan mo, kinabukasan ko, kinabukasan natin, ng pamilya o ng church natin, it will come crashing down kung hindi ang Panginoon, ang kanyang salita, ang pundasyon. Amen? Kaya ang pinaka-foundation ng ating pagligo bilang mananampalataya ay nakabase sa mga salita ng Diyos. Mapalad ka sa oras na ito
Bakit? Sapagkat isa ka sa pinili ng Panginoon. Amen? Upang maging bahagi ng iglesyang ito, ng holy deliverance. Nilagay ka ng Diyos sa pangangalaga ng simbahang ito upang ang buhay spiritual mo ay lumago at lumago ng lumago. Amen? Kaya kung ikaw may dumaranas sa mga paghihirap, despite na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, don't worry! Be happy! Ang mahalaga, sumunod ka lang sa Panginoon. Alam ni Pastor June at Pastor Gracia ang mga pinagdaanan ng mga nakaraan sa buhay ko. But hindi ako bumigay. Despite of many kinds of circumstances and difficulties and trials sa aking buhay, ang focus ko lang ay na kay Jesus. Sapagat wala na akong ibang mapaglalagakan ng aking buhay. Hindi na ako pwedeng bumalik sa dating kong buhay dahil matanda na ako. Hindi balik kung bata ka pa. Matanda ka na eh. Babalik ka pa ba sa dati mong buhay? Lalo ikaw, kabataan, nilagay ka na ng Diyos sa paglilingkod na ito. Babalik ka pa ba sa dati mong buhay? Patanda ka na eh. Samantalahin mo na yung pagtanda mo, habang tumatanda ka sa paglilingkod sa gawain ng Diyos, may mga nakalaang biyayaan Diyos sa'yo. Hindi kailanman mawawalan ng saysay. Hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan ang iyong mga pagpapagal. Umaawit ka rito, sumasayo ka. Ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah! Kekembot-kembot ka dyan, kekending-kending ka dyan. So what? Bagay ba ako sumayaw? Bagay ba akong umawit? Maganda ba boses ko? Wag ganun. Basta lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, may kapalit yan. May gantimpala yan. At ang gantimpala ng Diyos, darating sa buhay mo sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Amen? Kaya nga, don't worry. Be happy. Amen? Yung iba naman na insecurities ay ang kanilang health. Kaya ang investment nila ay nag-exercise. Lalo yung matataba. Sister Aileen, sorry huwag kang magagalit. Yung matataba, para mawala yung taba nila, nag-exercise. Alam nyo, nung ako'y nandito, ang laki ng tiyang ko. Para ako lumba-lumba. Nahihiya ako. Pag ako tumatayo rito, napapahiya. Sabi ko, ano ba ito? Itsura kong ito. Nakikita ko sa video sa ang pangit ko pala. Hindi ako pa to. Sabi ko, si Pastor Tuli ba to? Ba't ganito yung mukha nito? Parang busangot na hindi maintindihan. Parang ulikba kay itim-itim. Tapos kay laki ng tiyan. Aalog-alog pa yung bilbil. Bay, pinag-aralan ko mabuti. Sabi ko, Lord, matatanggal pa ba yung bilbil na ito? Bay, nangusap ang Panginoon sa akin, sandali lang yan, anak, wala imposible sa akin. Papayat ka rin, magiging macho-nuring ka rin. Tinuruan ko po yung sarili ko. Sa pagkain, pagtanghalian sa umaga, 2 pirasong tinapay, sasabayan ko ng yung aking tinitake. Apple cider. Tanghalian, 1 tasang kanin, 1 pirasong saging, 1 pirasong isda. Pagsabi, 1 tasa na naman. Hindi po ako sanay dun eh. Sanay po ako sa laklakan ng pagkain. Pag pagkain, talaga maasahan mo ko dyan. Pero, tinuruan ko, sarili ko, na disiplinahin, lalo sa punto ng pagkain. Amen? Amen? At ito naman po ang kinalabasan. Kita nyo naman. Di ba? Sexy ngayon. Brother Nards, ano ba sa tingin mo sa akin ngayon? Okay Ganun po nagagawa kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon at nais nating mabago ang takbo ng ating pangangatawan, tayo rin ang siyang magsasaayos ng lahat ng ito. Amen po ba? At upang humaba ang buhay, naalala ko si MJ, hindi si Michael Jordan. Sino yun? Michael Jackson. Na natutulog daw sa isang specialized capsule upang mapahaba ang buhay niya.
Ha? Pero ano nangyari? Brother, Pastor Dong, mababa buhay niya, namatay din, di ba? Oh, tingnan nyo na, ha? Oh. So, ito pa. Gayon din si Juan Ponce Enrile. Si Joseph Estrada. Ngayon wala nalaman kung saan ang sikreto daw pala ng kanilang mahabang buhay ay dahil sa stem cells. Stem cells. Ha? Eh yan po yung, ano yun? Stem. O nga, stem cell. Oh. Tama po yun. Alam niyo, napakasarap yung tinutuwid tayo eh. Maganda yung, apalad to si Pastor doon, may asawang ganyan eh. Hallelujah, yung may nagtutuwid. Maganda po yun. Tanggapin natin ang katotohanan. Kung minsan, nagkakamali tayo sa pagsasalita. Amen? Hallelujah. Kaya sila humaba ang buhay nila. Dahil gumagamit sila ng, ano ba yun? Stem cells. Ayun. So therefore, ang makikita natin, a lot of people invest their time, money, and resources in these things, thinking that in them, they can counter their insecurities in life. Pero I have bad news for you this morning, brothers and sisters. Sinabi ng verse na ito na maliban na ang Diyos ang iyong bantay at gabay. Amen? Kahit anong pag-iingat, paghahanda ang gawin mo sa iyong buhay, ito'y wala ring saysay. Amen? Para kang nag-invest ng high-tech na security and lock system sa bahay mo para hindi ka pasukin na magnanakaw. Pero sinasabi sa verse na ito, maliban na ang Diyos ang iyong gabay at siya ang nagbabantay, sa isang kisap mata ay kaya kang pasukin ng kaaway. At dito na tayo papasok doon sa unang punto, Sister Giselle. Ante, ayan, tama. Nasa ano na tayo, no? Okay. Pangalawa na, insecurity. Sabi nga po rito, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Maliban nga na si Yahweh, ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Amen? Hallelujah! Kaya nga po mga kapatid, ano po ba ang mga bagay na binabantayan natin sa buhay? Ano po ba yung binabantayan natin sa buhay na ito? Na ayaw nating makapasok sa atin. Kadalasan ito ay mga bagay na nagbibigay sa atin ng insecurities in life. Mga bagay na primarily kagaya ng pera. Kaya nga marami o karamihan sa atin, mga brothers and sisters, sabi nga po, masasabi na ang ginagawa natin sa kasalukuyan, investment para sa security ng ating mga kinabukasan. May mga nag-iipon upang may dudukutin sa panahon ng pangangailangan. Di po ba? Kaya tayo nag-i-invest. O halimbawa, kaya sa ating iginagapang ang mga anak natin sa pag-aaral ay upang sila'y magkaroon ng magandang kinabukasan. Pangatlo, yung inability to rest. Kawalan ng kapayapaan. Sabi rito, maliwanag, eto pala eh. Eto na pala. Sabi rito, inability to rest. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Sabi nga sa Psalms 120, dito sa binasa natin. Hallelujah. Balik mo nga, sister, doon sa 3. Psalms 127 verse 2. Maliwanag po yung sinasabi rito. Sabi po ni Jonathan Burnham at Dr. Reverend Paran Bax. Ito po yung mga naging professor ko nung ako yung nag-aaral sa Bible School. Noon po ang pangalan ng aming Bible School ay Bethel Bible Institute. Ngayon po ay Bethel Bible College under the Assemblies of God. Ito po, naging mentor ko po ito si Dr. Jonathan Burnham at si Dr.
Paran Bax. Siya po yung nag-mentor sa amin doon sa discipleship mentoring ng 7 Step of Christian Living. I quote, "Sin at root is not just doing bad things, but we think we are like God." Sa Tagalog po ay sinasabi niya na ang kasalanan daw po, nung ito ay pumasok o nag-ugat sa atin, hindi lamang daw ito limited sa paggawa natin ng masama. Ang kasalanan daw po, sa mas malawak na pananaw, ay tayo ay iniisip natin na tayo katulad ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Dito na po tayo magtatapos. Ito po yung deception ng kaaway sa Garden of Eden. Amen? Nung sinabi nung serpent kay Eva na kapag kinain mo ang fruit ng tree, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Simple lang po na ang kasalanan po ay dahil tayo ay nature ng rebellious na gusto natin mauna ang sarili natin. Okay, sa isip natin ay kagaya na tayo ng Diyos sa pagdideklara ng ating independence sa Diyos. Ang akala natin, kaya natin ang ating mga sarili at ayaw nating magpasakop sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. At ito yung sinabi ni Solomon na unless o maliban, sabi nga po, maliban, ay may dalawang bagay lamang po. Either na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos o ikaw ay malayo pa. At ito po yung paglayo natin sa Diyos, ang dahilan kung bakit tayo napapagod. Amen? Pag tayo po'y lumayo sa Panginoon, ito po nagiging dahilan kung bakit tayo nabubugnot. Kaya kung tayo po'y nasa Panginoon na, tinanggap mo ng Panginoon bilang iyong Panginoon tagapagligtas, huwag ka nang bibitiw, huwag ka nang lalayo, huwag ka nang uurong. Naurong sulong. Kailangan kung tayo tumanggap sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya, continuous yung ating pagsunod. Despite na marami tayong difficulties sa ating mga buhay. Amen? Kung bakit tayo napapagod, ang maganda po nung illustration sa atin ng verse na ito, kung saan kagaya nga ng utility o kawalan ng halaga ng ating mga gagawin, kung hindi natin kasama ang Diyos. Sabi diyan sa verse, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, para lamang daw magkaroon ng kapahingahan ang isang tao. Ito po ang katotohanan, mga brothers and sisters. Kapag malayo po tayo sa bisig ng Diyos, we are restless. Ang pagiging restless o pagkapagod, it symbolizes yung paghahanap natin ng reason o purpose sa ating mga buhay. Kasi nga, lumalayo po tayo sa Diyos. Sino rito handang lumayo sa Panginoon? In conclusion, alam ninyo, mga kapatid, kung ano ang biyaya ng Diyos sa atin, malaking question mark yun eh. Alam niyo po kung ano yung biyaya ng Diyos sa atin? Hindi niya hayaan na tayo ay malugmok sa mga pagkakamaling ito. Patuloy na pinaalalahanan niya ang bawat isa sa atin. Sa atin, ngayong umaga, na hindi po niya kalooban na tayo naroon magdwell at mahulog sa mga bagay na ito. Amen? Sa lahat ng negatibong bagay na ating nakita, dahil nga sa natin sa dalawang bagay lang ang magagawa. Ma-yield nitong results na sa atin. So therefore, kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang mga bagay-bagay naman na ito ang ating makakamtan. At dito tayo magtatapos. Number 1, kalakasan. We find stability in the Lord. Unless the Lord builds the house, they labor vain who builds it. They labor in vain who builds it. Solomon gave us a picture ng buhay na wala ang Diyos. If you do not have the Lord as the foundation of the house that you are building it, will be like what the book of Matthew told us on the parable of the wise men and foolish builders. Sabi po dito, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice
is like a wise man who built his house on the rock. Amen? The rain came down, and the stream rose, and the wind blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation, sabi nga po rito, on the rock. Kapag ang bahay natin ay nakatayo sa bato, kahit dumating pa yung pinakamalakas na super bagyo, hindi tayo kayang iguho. Amen? Amen? Bakit? Nakatindig tayo sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Hallelujah. The rain came down, and the stream rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Kaya mahalaga bilang magulang na may taguyod ninyo ang inyong pamilya na naaayon sa kalooban ng Diyos. At kayo ay i-guide sa banal niyang Espiritu. Amen? At dito po sa pangalawa, sa pagtatapos, kasiguruduhan. We find security in His arms unless, sabi nga po rito, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Sabi rito, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. The devil comes to steal, kill, and destroy, but the Son of Man has come that he may have life and have it to the full. Without the Lord, we do not have security in this life. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Amen? At ang panghuli, kapahingahan. We find comfort upon the Lord. It is vain for you to rise up, to sit up late, to eat the bread of sorrows, so He gives His beloved sleep. Alam niyo mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi na salita ng Panginoon. Ang buhay na malayo sa Diyos, walang may dudulot ito, kundi ang kabagabagan o kasiphayuan at kapaguran. Kagaya nung anak sa story ng prodigal son, na umalis sa poder ng kanyang ama. At yan ay matatagpuan natin sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 28 hanggang 32. Sa huli, naisip niya na ang paglalaboy-laboy niya palayo sa kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng kapahamakan at kapaguran. Our rest only comes from the Lord. Sabi nga ng ating Panginoon, come unto me, all of you who are weary, and I will give you rest. Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30, ang sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Wala tayong ibang pwedeng paglagakan ng ating mga pasanin at problema sa buhay, maliban sa ating Panginoon lamang. Amen? Sino ngayon sa umagang ito ang punong-puno ng problema? Maaring ikaw ay nakangiti, maaring masaya ka pag may kausap ka, pero after na matapos ang pag-uusap nyo, babalik na naman yung lungkot sa iyong kaisipan, bagabag sa iyong kalooban. Ang sabi nga po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Tanging si Jesus lamang ang may kapangyarihan sa buhay natin. Siya lang ang may pangako na kagaya ng sinabi rito sa aklat na ito. Na kung tayo nabibigatan at punong-puno tayo ng alalahanin sa buhay, wala tayong ibang malalapitan at walang ibang maaaring tumulong sa iyo sa oras na ito, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Sabi nga rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Hirap na yung damdamin mo, yung kaluluwa mo. Ikaw na isang kabataan, may problema ka sa iyong mga magulang,
Ikaw na kabataan, love na love mo yung kasister mo. Hindi ka naman pinapansin. Huwag may pagdudulan ng sarili mo. Sapagkat kapag inuna mo ang Panginoon, higit pa dyan ang ibibigay siya ng Diyos. Don't worry. Bata ka pa. Hallelujah. Alam niyo po ba mga kabataan, sa statistic po ngayon, kung inyo pong wawariin at pag-aaralan, maraming kabataan ngayon, 12 anyos pa lang, buntis na. Huwag po tayong lumagay sa ganung kalagayan. Nahamon ko po, challenge ko po mga kabataan ng Holy Deliverance. Dinala kayo ng Panginoon sa iglesyang ito upang maglingkod sa Diyos. Gugulin niyo ang panahon niyo para kay Lord. Gawin ninyo responsibilidad niyo bilang anak sa inyong mga magulang, sa inyong mga nakakatanda o nakababatang kapatid. Gugulin ninyo ang panahon niyo sa pag-aaral. Habang may panahon pa, may oras pa. Ang edad natin ito, hindi habang panahon, 12 anyos ka. Paglipas ng 1 taon, 13 ka na. Tumatanda tayo. Ang panahon ng buhay natin, hindi natin alam kung kailan ang panahon na tayo mawala sa mundong ito. But, ang nais ng Diyos na iparating sa inyo sa pamamagitan ng mensaheng ito, anumang kabigatan, unless the Lord, sabi nga, maliban ang Diyos ang ating maging sandigan sa ating mga buhay, wala tayong mahihita sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay puno ng kasiphayuan, puno ng kabagabagan, puno ng sangkatutak na problema, kaliwa, kanan, harap, likod, baliban sa taas, dahil nandun ng Diyos na handang laging tumunghay sa iyong kalalagayan. Siya lang ang ating maasahan. Wala ka nang makita, kaliwa, kanan, harap, likod, wala kang matakbuhan. Ultimo yung pagtingin mo sa baba, problema pa rin. Pero kapag tumingala ka at iyong ipinukol ang iyong paningin, ang iyong damdamin sa Diyos, na may likha ng langit at lupa, makikita mo ang kasiguruhan ng iyong buhay. May katiyakan ka, kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, may katiyakan pala ako. Hallelujah. Palakpakan nga natin ating Panginoon. Sapagat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Magaan lang po yan, kapatid. Kaysa doon sa pasaning tiniis ni Kristo sa krus. Amen? Yung bigat ng krus na kanyang dinala sa Kalbaryo ay hindi mahigitan ng anumang mga pasaning ating pinapasan sa ating buhay. Ang tanging bigat na yan na dinala ni Kristo sa krus ay pinasan na niya. Yan, dala-dala mo ngayon, kapatid. Sino ka man sa oras na ito, problema mo, kayang lutasin ng Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. Ganyang kabuti ang Panginoon sa atin. I challenge you, brothers and sister, this morning. Nais ng Diyos na mapabuti ang buhay mo. Kahit ano pang dumating na pagsubok sa iyong buhay, kumapit ka lang sa Diyos. Ganyan po kami ni Pastor Jun, Pastor Gracia. Kaya kami nagtagal, Pastor Dong. Kaya kami nagtagal sa ministry. Kasi wala na kaming ibang kakapitan. Ang Diyos lang. Yung pinakamamahal ng magulang, kinuha na rin ng Panginoon. Mahirap po yun. Batang-bata pa si Pastor Dong, may gatas pa sa labi. Mahirap po mawala ng ina, ng ama. Di po ba? Pero kumapit sila sa Panginoon. Pinangkapitan nila ang pangako ng Diyos. Kinapitan nila yung mga pangako ng Diyos. Kaya nga po may Biblia . Ano ang purpose ng Bible kung di natin pangahawakan yung mga promises na nakasaad sa banal na kasulatan, kung hindi magiging bunga ng pagpapala sa atin ang bawat mga kataga, nakatala sa aklat na ito. Amen? Ito ang ating pag-asa . Di ba? Joshua chapter 1 verse 8. Di ba? Sabi Pastor Dong, huwag niyong kaligtaan basahin ng mga salitang ito. Bulay-bulay niyo araw at gabi. Ibig sabihin, merong katotohanan, merong kapangyarihan, yung mga salita ng Diyos, na kapag ito'y sinapuso natin, isinaisip natin, meron diwa ng pagpapala na mararanasan ka, kapatid. Kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa iyo sa umagang ito.
mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya nga po itong mga manggagawa natin ng Holy Deliverance, ang ating senior pastor, ang ating mga manggagawa, nagsusumikap. Dahil kung di nila mahal ang Panginoon, wala na. Siya, pastor, yun. Napakabilis yung maghanap buhay yan eh. Engineer po yan eh. Pero mas binigyan niya ng pansin ng paglilingkod sa Diyos. Pastor Gracia, kaganyan-ganyan ho yan. Napakadami yung ano yan. Doctorate niyan. Ha? Pero eto, kasama natin. Nakikisalamuha sa atin. Dapat to nasa Canada na yan eh. Nasa Australia na yan, mga ganyang klase ng mga pinagpala ng Diyos. Pero alam nyo, yung kababaan ng puso nila. Hindi ko po siya tinataas ang tao, ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos sa kanila, hindi ko naman po maitataas sila dahil sila tinaas na ng Panginoon. At gayon din kayo, itataas din kayo ng Diyos. Pag tinaas kayo ng Panginoon, meron pong ebidensya ng pagpapala na ibibigay ang Diyos sa atin. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin Panginoon. Alam nyo, bago ako manalangin, nais ko lamang pong bigyan din ng inyong lingkod, Pastor Noli Litim ko, ay isang sira-sira ang buhay. Pero dahil kay Kristo, yung pagiging sira-sira ko, naging buo. Amen? Wasak po ang buhay ko eh. Ang dami ko pinagdaanan. Bilang kabataan, pero dahil kay Kristo, eto ako ngayon nasa harapan ninyo. Tingin nyo lang sa akin, mukhang 35 pa lang, pero matanda na po ako. Tanda na po ako. Senior na po ako eh. Pero sabi ni Brother Nards, Pastor Noli, ang tingin ko siya mukhang 37 ka lang. Talaga, Brother Nards? Ako nga, tingin ko siya mukhang 20 lang eh. Naglukuhan pa po kami. Ano? Pero alam niyo, nakatutuwa. Pag kayo ng mga pagkakapatid, nakakatuwa, di ba? Nakaka-challenge, di po ba? Nakakaalis ng stress, ng depression. Pero Lord, sabi ko, salamat at dumating pa ako sa edad na ito. Alam niyo po kung ilang taon na ako? Huwag po kayo magtataka na ako po 65 na. Hindi na po ako nagbibiro sa inyo. Ito si Pastor Noli, 65 na. But, dahil sa presence of God, dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, yung mukhang 65, nagiging 45. Sabi nga ng mga membro ng masunurin, Men's Fellowship sa Bunlo, Bukawi, Pastor, ilang taon ka na? Sabi ko, palagay ko, kaya mo tinanong yan, nakikita mo kung ano edad ko na. Sige nga, ikaw, anong edad ko? Kasi nagtatanungan kami. Kasi lahat po ng mga member na masunurin, puro mapuputi na ang buhok. Patpati na. Sabi sa akin, ilang taon na Pastor Noli? Sa totoo lang, kapatid, 65 na. Ha? Sabi sa akin, gulat sila. Pastor, ako yan lang eh. 45 lang ako. Pero bakit ganyan yung buhok mo? Puti itim na itim. Wala ka pang, walang panot. Pero ako nalalagas ng buhok ko. Sabi ko, ang sikreto dyan, maglingkod ka sa Panginoon, pagaganda yung lalaki ka. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na tayo tumatayo sa kanyang presensya na mukha tayong ulanod. Alam niyo ba yung ulanod? Hindi niyo alam sa Tagalog yung ulanod? Sino nakakaalam ng salitang ulanod? Malalim na Tagalog yan sa Bulacan. Ulanod. Ibig sabihin, ikaw ay isang matandang-matanda na o sa Tagalog, mababaw ay pindangga. Sa babae, pindangga. Alam niyo yung pindangga? Ha? Pindangga. Yung bang kuba na. Ha? Ganun na ako lumakad. Ha? Lelang na. Ulanod. Ayaw ng Diyos na tayo maging ulanod. Amen? Gusto niya tayo ay, matipuno. Kasi darating ang panahon, padating natin sa langit, yung edad natin, kung 65 ka, 70 ka, ay mananauli yung ating kabataan. Amen? Amen? Totoo po yun eh. Ngayon pa lamang, nandito pa lang tayo sa mundo, ayusin na natin yung ating physical. Amen? Una, napakasarap na tayo naglilingkod sa Diyos, wala tayong bisyo.
Ha? Huwag po ninyong nasain na yung buhay ninyo sa mundong ito'y mabalot ng bisyo. Ang sikreto po, para hindi ka maging ulanod, ha? Kailangan mawala sa iyong buhay yung lahat ng bagay na pinagbabawal ng Diyos. Amen? Sigarilyo. Brother, kung sino ka man, pasensya ka na. Pero pinagbabawal ng Diyos ang sigarilyo. Kasi we are the temple of the Holy Spirit. Amen? Alak. Ano pa? Droga. Cocaine. O ano mga klase ng mga drugs. Marijuana. Lahat ng mga bisyong yan, kapag tinake mo yan, masisira ang buhay mo. Amen? Magdudulot yan ng kasipayuan ng iyong buhay. But kapag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, may katiyakan ang buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Bago ko ibigay ang sandaling ito sa ating Pastor Jun o sino man natatayo dito, napapalit sa akin. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Amang Banal, sa umagang ito. Sa kabila na kami po ay dumaranas ng iba't ibang klase ng mga pagsubok sa buhay na ito. Sa totoo lang po, aming Ama, napakarami pong tao at mga kababayan namin ang dumaranas ng paghihikahos. Paghihirap sa trabaho, negosyo. Maraming kabataan ang hindi makapag-aral because of lack of financial support para sa kanila. Maraming mga ina, ama ang nai-stress at dumarating sa depression. Kagaya nga po nung isang nabalitaan ko na isang pamilya mula sa ama, sa ina, at yung dalawang anak nila ay nagpatiwakal. Sila po ay tumalon sa building, silang mag-anak. Ang dahilan, nung malaman ang dahilan, dahil po na bankrupt yung negosyo nila. Nadama yung dalawang bata dahil po na bankrupt yung negosyo ng mag-asawa. Hindi lamang po ito, aming Ama, napakarami pang kabataan din ang pumapasok sa buhay may asawa kahit ang edad nila ay 12 pa lang, 13. Dahil gusto nilang makawala sa problema na kanilang dinarana sa piling ng kanilang pamilya. Subalit, ang kinalabasan ay lalong dagok ng problema, lalo nung ang batang ito na babae mabuntis, nagkaanak, at di naman siya tinuluyan nung lalaki, naging kasipayuan to sa kanyang buhay. At naging dahilan upang isang gol na kanyang dinadalay, itapon niya sa gilid ng daan. Ito po'y nangyari sa lugar ng Antipolo. Kahabag-habag po ang mga nangyayaring problemang dinaranas ng mga kabataan sa ngayon, ng mga magulang, ama at ina. Mga negosyante at may mga hanap buhay na bumabaksak ang kanilang karir dahilan sa mga problema. Nagagalak kami sapagkat sa kabila ng lahat ng ito'y meron kaming Jesus. Meron kaming Diyos. Na sabi nga po ninyo sa iyong banal na aklat, kayong mga napapagal, nabibigatan, naluba, magsilapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Napakasarap na may Diyos kami na aming malalapitan, may Diyos kami na matatakbuhan namin sa panahon ng aming mga kabagabagan na laging handa, sumagip, sumaklolo sa aming pagkalunod sa mundong ito ng kahirapan. Ikaw ang aming maasahan. Salamat po at itinatag po ninyo ang building na ito, ang church na ito, unless, sabi nga po ninyo, maliban na ang Diyos ang magtatag, walang maaaring sumira at mangwasak. Marami na pong pagsubok ang dinanas ng iglesyang ito. Subalit, ito patuloy pa rin nakatindig, nagpapatuloy, lumalago, at marami pang kaluluwa na mga kabataan at mga ina at ama ang patuloy na aanihin sa dakong ito ng Rizal upang ang iyong pangalan ay maitaas sa buhay ng maraming tao. Dalangin ko po, bilang lingkod nyo, naging bahagi ng gawain ito, na ang aking panalangin ay inyong pakinggan. Nagsusumamo po kami, di lamang po ako, kundi ang lahat ng kamanggagawa ko po sa iglesyang ito, na ang aming panalangin, sama-sama naming itinataas ang iyong karangalan
ang iyong kaluwalhatian sa dakong ito ng Rizal. Pagpalain niyo Holy Deliverance Christian Church na ngayon ay Holy Deliverance sa Christ Commission. Panginoon, salamat po sa bagong pangalang ikinabit sa Holy Deliverance Christian Church. Na alam po namin ito inyong plano at layunin upang lalo pang subigla, tumibay, lumakas, lumago ang gawain ito sa dakong ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga manggagawa niyo, ang aming senior pastor, assistant pastor, mga workers ng iglesyang ito. Salamat po sa mga ushers namin, mga kabataan, ang aming choir, ang lahat ng singing group, ang musician. I-bless niyo po ang buhay nila at patuloy niyo pong katagpuin ang lahat ng pagpapala sa buhay nila. Especially, Lord, dalangin namin mga mission outreaches sa iglesyang ito. Aming Ama, iunat niyo po ang lahat ng pagpapala sa gawain sa Impanta, gayon din po sa Tanay, at marami pang lugar na bubuksan. Kung lulubin nyo sa Bulacan ay makapagtatag pa rin kami ng Holy Deliverance. Nasa sa inyo po ang kasagutan at alam namin, O Diyos, na hindi nyo po pahihindian ang lahat ng kahilingan namin ito sapagkat alam namin ang Diyos na aming nilalapitan, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At habang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik, alam namin, O Diyos, na lalo nyo paigtingin, pag-aalabin, pagniningasin, pag-aapuyin sa aming mga puso, sa aming isipan, ang patuloy na sama-samang paglilingkod sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang kaharian. Salamat po muli, aming Ama, ang mensaheng ito ay magdulot nawa ng karagdagang pagpapala sa aming buhay spiritual. Nalalabas kami ng bahay-sambahang ito na mayroon kaming kapayapaan, mayroon kaming kasiguruhan na ang Diyos na aming pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagmamaliw. Ikaw pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Hebrews 13:8, and Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God is good all the time. And all the time, God is good. God bless us all, and to God be all the glory. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ang sumaatin ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all, and to God be all the glory. Yan, manatili po tayo nakatayo at tayo po yung muling umawit ang pagsamba sa ating Panginoon. Por
Maaari po muna tayong makaupo. Ayan, so we are now in our giving time. Sabihin mo sa katabi mo, it's giving time. Ayan, so before we give, let me read this passage in 2 Corinthians 9 verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So, I think this is a principle in farming, di ba? Kapag ka nagtanim ka ng 3 puno, syempre, dun sa 3 puno ka lang din makaka-expect ng bunga. Pero kapag sinipagan mo, 10 puno ng mangga ang tinanim mo, syempre, ilang sako yung makukuha mo. Amen? So, with that, sabi din dito sa verse na ito, sa verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So if we have a generous heart and we give generously, in obedience to sow in the ministry of the Lord in the church, marami tayong maaabot na mga missions, marami tayong ma-accomplish sa church, diba? And with that, if we have been a channel of blessing, magiging resulta nun, other people who's also being given the blessing na tayo yung naging instrument, they will also praise the Lord, diba? And if you think right now, bakit kaya until simula Old Testament hanggang New Testament, we are still practicing the giving, 'di ba? Pero from Old Testament naman, ang pinaka sinasacrifice din yung mga animals kasi para salvation, 'di ba? Pero ngayon, bakit yung giving still practice until today? What do you think? It's because it is our way of living. Diba? We cannot buy food. We cannot live without money. And for us to be well-rooted, that we are dependent on the Lord and not on our money, it's in the practice of giving. Sabi nga, nung sa devotion ko po, sabi dito, wait na po, hanapin ko lang. Ayan. I am the owner of the money. I am not owned by money, but I am the owner of the money. So meaning, we are the owner of the money. We know how to spend it and we know how to obey the Lord, that hindi natin kaya yung buhay natin, kahit ano pang klaseng pag-budget yung gawin natin. At the end of the day, unless the Lord builds the house, siya lang ang magpapala sa atin. Amen? So I hope that encourage us to give generously and obey the Lord in giving. So sige po, tayo po lahat ay tumayo. And let's pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Lord God, na kami magkakaloob sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po namin control ang aming mga buhay, Panginoon. And Lord, we are not controlled by money, Lord God. That's why we are doing this practice, Lord God, that we are obeying you, Panginoon, to give, Lord God, our gifts to you, our tithes and offerings to you, Lord God. Lord, kayo, Panginoon, na magpala sa bawat isa, Panginoon, that everyone, Lord God, will be channels of blessing, Lord God, so that people who will also receive the blessing will be praising you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We praise you, we honor you. In Jesus' name, amen. Before I start po, gusto ko lang po bago po ako mag-special number, I want to dedicate this song to the Lord kasi there's no one na nagmahal sa akin ng kagaya ng sa Panginoon. Talagang He will deliver you. Bibigyan ka niya ng kapayapaan sa puso mo kasi siya lang yung tunay na nagmamahal po para sa atin. Kung alam niyo po yung kanta, pwede po kayong sumabay. Where I can go from your spirit, how far from your presence could I run? When I try to hide, you find me. The darkness says to you as the sun. My
like you. Keep on giving me life. Say, can nobody love me like you. Keep on giving me life. Inananyahan ko po lahat tayo ay tumayo. Tayo magpuri sa Panginoon. In my mother's womb, you formed me. How mighty are the words of your hand. You wrote every page in the story. My steps you've ordered you in advance. My fortress, my friend, are you faithful, faithful to the end? You're my deliverer when I call. You've been with me through it all. Say, can nobody love me like you? Keep on giving me life. Say, can nobody love me like you? Keep on loving me like. Keep on giving me life. Say, can nobody love me like you? Keep on giving me life. Praise the Lord. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sa biyaya po, Panginoon, ng buhay. Salamat sa buhay ni Pastor Nolly, Panginoon, na iginawad niyo po sa kanya ang patuloy po na extension, Lord, ng kalakasan, kalusugan, at higit sa lahat, Lord, yung buhay, Panginoon. Salamat po sapagkat alam namin, hindi pa po tapos kayo sa kanya, Panginoon. Marami pa po kayong gustong gawin at ipagawa sa kanya. At salamat sa buhay niya, Panginoon, sapagkat siya po ay isang malaking patotoo po sa amin, Panginoon, ng paglilingkod sa iyo. Salamat, patuloy mo po siyang ingatan at patuloy, Lord, na bigyan pa, Panginoon, ng malakas na pangangatawan at patuloy po, Lord, ma-fulfill whatever, Panginoon, ang plano mo po sa kanyang buhay. Ganun din, Lord, sa bawat isa sa amin na nandito ngayon, kayo po ang nakakaalam, Lord, ng kalagayan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang dahilan kung bakit kami nandito ay para papurihan ka, pasalamatan ka, sapagkat alam namin na kahit sa likod po ng marami po kaming pinagdadaanan, hindi po ito nalilingid sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po ang nakakalam ng lahat ng bagay sa amin. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, namin, pinanghahawakan ang iyong salita, Lord, na ikaw po ay hindi maiksi ang kamay, hindi mahina ang iyong pandinig. Nakikita niyo po ang mga bagay-bagay na nagaganap sa buhay namin. At sa patuloy po naming paglilingkod sa iyo, alam namin, Panginoon, na ikaw ang katatagpo sa iyong pagkakataon, sa iyong tamang panahon, ang lahat ng bagay na aming pong pinapanalangin. Higit sa lahat, Lord, ang patuloy po na paglago ng ubosang ito hanggang sa ito po'y mag-expand ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa, sa bawat pamilya na patuloy niyo pong binabago gamit po ang ministry po na ito na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Maging sa aming pong mga kapatid na nasa online, ikaw din po, Lord, ang mag-abot ng lahat po ng kanilang mga pangangailangan. At higit sa lahat, Lord, kung mayroon man pong may karamdaman, ang kagalingan na nagmumula sa inyo, ay igawad mo po sa bawat isa at maramdaman po nila ang iyong kalapitan, maramdaman po nila, Panginoon, ang kagalingan na sa iyo lamang po tunay na matatagpuan sapagkat kayo ang aming tunay na manggagamot, Panginoon. Maraming salamat. Hindi mo lang po ginagamot, Panginoon, ang aming physical na karamdaman. Ginagamot mo rin, Lord, ang aming spiritual na kalagayan, even in all aspects of our lives, O God. Maraming salamat, Ama, Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy po na maggabay sa bawat isa sa amin ng sa gayon. Malakaran po namin ang plano na nais niyo pong lakaran ng bawat isa sa amin, kasama po ng ubasang ito na pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat, Ama, kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na makarating sa lugar na ito. Gayon din, Lord, ingatan niyo po kami sa aming pagbalik sa aming pong mga kanya-kanyang tahanan. Ikaw po ang patuloy na maging driver po ng aming buhay, hindi lamang ng aming sasakyan, higit sa lahat ng aming mga buhay. And as we depart in this place, may the love of the Father,
the grace of the Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Yan, tapos na po ang ating pananambahan ngayong umaga. Ayan, ingat po kayo sa pag-uwi. God bless us all and see you po next Sunday.